Agad na umatake si Yakuan ngunit mabilis lang itong naiwasan ni Zhou Fan. Ngumiti naman si Yakuan dahil mukhang may ibubuga talaga ang mayabang na butler dahil naiwasan ito ang kanyang atake. Hindi naman nasindak si Zhou Fan dito, bagkus ay mas nasiyahan pa ito. Pinagtaka naman ito ni Yakuan dahil mukhang hindi natatakot ang katulong sa kanya. Bigla namang nagulat si Yakuan nang sumulpot ng biglaan si Zhou Fan sa harap niya. Nagtaka siya kung bakit sobrang bilis ni Zhou Fan. Si Zhou Fan naman ay nagsagawa ng isang palm strike habang si Yakuan naman ay wala nang nagawa kung hindi harangin ito ng biglaan. Isang malakas na pagyanig naman ang naging resulta nito. At ang dalawa ay parehong tumilapon. Pinaalahanan naman ni Yufei ang pinsan niya na mag-ingat dahil ito rin ang parehong atake na ginamit ni Zhou Fan para sugatan ang head family ng Kai family. Nanginig naman ang kamay ni Yakuan at naisip niya na siya ay nasa mapanganib dahil hindi niya inakala na malakas pala ang butler ng Lu family. Napatanong rin si Yakuan kung isa bang Demon Cultivator si Zhou Fan. Ang Demon Cultivator ay isang martial artist na palaging ginagamit ang pinakamasamang paraan para lumakas. Kaya ang mga ito ay madalas na tawaging baliw ng ibang martial artist. Naging seryoso si Yakuan at naisip niya na kailangan niyang tapusin agad ang laban. Si Yakuan ay mabilis na umatake kay Zhou Fan at hindi naman ito naiwasan ni Zhou Fan dahil sa sobrang bilis. Tumawa si Yakuan dahil nasil na niya ang chi ng katawan ni Zhou Fan kaya hindi na ito makakagamit pa ng mga teknik. Napuno naman ng saya si Yufei at inutusan niya ang kanyang pinsan na patayin na ang mayabang na ito. Aatakihin na sana ni Yakuan si Zhou Fan. Ngunit bigla namang nagsagawa ng isang malakas na blood shadow palm technique si Zhou Fan. Tumilapo naman sa ere si Yakuan dahil dito. Nagtaka naman si Yakuan dahil kahit nasil na niya ang chi ni Zhou Fan ay nakagawa pa rin ito ng isang atake. Nagpakita naman si Yun Chai ng paghanga sa kanyang brother Zhou Fan dahil mukhang hindi man lang ito nasaktan sa atake kanina ni Yakuan. Bigla, si Zhou Fan ay bumagsak sa lupa at napahawak ito sa dibdib. Tumawa naman si Yakuan dahil ang nangyayari kay Zhou Fan ay epekto ito ng paggamit niya ng kanyang martial arts kahit nasil na ang chi nito. Si Yakuan ay naging seryoso at ito ay nagpahayag na ito na ang tamang oras para patayin si Zhou Fan, kaya agad naman itong umatake. Sinubukan namang harangin ni Yun Chang si Yakuan ngunit walang kahirap-hirap lang itong umiwas sa kanya. Inatake rin ni Yakuan si Pang Tongling para ito ay hindi makatulong. Nang papatayin na ni Yakuan si Zhou Fan, ay agad naman na pinigilan ito ng isang lalaki. Ito ay si Long Jia, ang nakakatandang kapatid ni Long Nie at miyembro ng Shenlong Pavilion. Nagtaka naman si Yufei kung bakit ito nandito. Nagpahayag naman si Long Jia na itigil na ni Yakuan ang pagpatay nito sa mga tao. Hindi naman ito nagustuhan ni Yakuan at binalaan niya si Long Jia na huwag manggialam. Ipinaalam naman ni Long Jia na nandito siya dahil sa utos ng kanyang Uncle Jiu na protektahan ang Lu family. Kaya hindi niya maaring hayaan si Yakuan na patayin na lang ang pamilyang ito. Ikinagulat naman ito ni Yakuan dahil hindi niya inaasahan na ang isa sa 7 Imperial Family ay pinuprotektahan ng walang kwentang pamilya na ito. Ngunit hindi pa rin nagpapigil si Yakuan at pinaalahanan niya si Long Jia na magkapareho lang ang kanilang lakas. Sinagot naman ito ni Long Jia na sa mga sugat na natamo ni Yakuan ay hindi ito mananalo sa kanya. Dagdag pa ni Long Jia na kapag naglaban sila ngayon dito, ito ay magiging laban hanggang kamatayan. Kaya tinanong niya si Yakuan kung makakaya ba niya ang magiging kahihinatnan nito. Nainis naman si Yakuan dahil kahit magkakaroon rin naman ng digmaan ang kanilang Yangning Valley sa Shenlong Pavilion, ngunit hindi niya maaring masira ang plano na ito. Bigla namang inatake ni Zhou Fan si Yuokan sa likod na siyang ikinagulat ng lahat. Tumawa naman si Zhou Fan at pinaalahanan niya si Yakuan na kapag nakikipaglaban ito sa isang Devil Cultivator dapat huwag itong magalinlangan dahil ikakamatay niya ito. Napuno naman ng galit si Yakuan at ito ay nagtaka kung bakit nakakagalaw pa rin si Zhou Fan. Naisip rin niya na mukhang nautusan ng demonyong ito. Nanginig naman sa pagkagulat si Long Jia dahil sa ginawa ni Zhou Fan, napansin rin niya na humihingi ng tulong si Yakuan. Ngunit hindi na niya ito nailigtas dahil sa tuluyang pinatay ito ni Zhou Fan. Nagulat naman si Yufei sa nangyari sa kanyang pinsan at ito ay biglang nawala ng malay. Tinawag naman ni Zhou Fan ang atensyon ni Long Jia at pinasalamatan niya ang pagprotekta ng Shenlong Pavilion sa kanila ngunit magmula ngayon ay hindi na nila kakailanganin ito. Hindi naman nakareact si Long Jia dahil alam niyang nauto sila ni Zhou Fan. Makalipas ng ilang sandali, si Uncle Jia ay nagalit naman nang malaman ang nangyari. Naisip niya na ang lahat ng ito ay plano na ni Zhou Fan para pag-awayin ang Yuming Valley at ang Shenlong Pavilion.
Sa simula pa lang ng pagbenta nito sa kanilang ng formation array hanggang sa paghingi nito ng proteksyon ay ito na ang pakay na gawin ni Joe Fan sa kanila. Ang malala lang dahil wala na silang magagawa kung hindi patuloy na tulungan ng Lu family dahil masisira naman ang reputasyon nito kung titigil silang gawin ito. Sa huli hindi inakala ni Uncle Gia na si Joe Fan pala ang pinakamapanganib na tao na nakilala niya sa Feng City. Isip ni Joe Fan na siya ay mahina pa. Dahil kahit isang mahinang martial artist lang ang nakalaban niya ay nahirapan pa rin siya. Kaya naisip niya na kailangan niyang maging mas malakas pa, dahil ang magiging mga kalaban niya sa hinaharap ay ang 7 family ng imperyo. Kaya upang maprotektahan ang Lu clan kailangan niyang mas palakasin ang kanyang sarili sa maikling panahon. Kaya agad na ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic baby. Kasabay rin ito, biglang lumabas ang dugo sa bibig ng anak ng Kai family na siyang nakalaban ni Joe Fan noon. Ito ay bumagsak sa sahig at isang pula na kapangyarihan ang lumabas dito. Ito ay ang demonic baby ni Joe Fan. Nagdesisyon rin siya na huwag munang patayin ang lalaking ito upang masaksihan niya ang pagkasira ng Kai family. Si Joe Fan ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa teritoryo ng Kai family gamit ang kanyang demonic baby. Pinatay rin niya ang lahat ng mga bantay na kanyang nakikita hanggang sa umabot ang bilang nito sa 50. Naisip rin ni Joe Fan na hindi pa gumagaling ang sugat niyang natamo sa laban nila Yuquan kaya gagawin niyang pataba ang mga bantay sa pamilya na ito. Ngunit bago pa man makalayo si Joe Fan ay naramdaman niya ang malakas na aura sa kwarto ng family head. Nalaman rin ni Joe Fan na ang taong nandito pala ay ang elder ng Yangming Valley na sina Elder Jane at si Sun Jiezo ng family head ng Sun family. Nandito ang mga ito dahil ang kanilang disciple na si Yuquan ay pinatay ng Shenlong Pavilion. Hindi rin naniniwala si Elder Jane na magagawa itong gawin ng Lu clan lamang. At kung babasihan ang walang tigil na pag-aaway ng Shenlong Pavilion at Yangming Valley sa mga nagdaang taon. Tiyak na niya na inutos ng Shenlong Pavilion sa Lu clan ang pagpatay sa kanilang disciple. Natuwa naman si Joe Fan dahil mukhang mas magiging malaki pa ang away na ito. Narinig rin ni Joe Fan na may paparating na digmaan sa pagitan ng dalawang imperial family at nandito si Elder Jane upang pangunahan ito. Inutos rin ni Elder Jane na ang Kai family na ang lalaban sa Lu family ng direkta, upang malaman nila ang magiging reaksyon ng Shenlong Pavilion. Nagalangan naman ang family head ng Kai family at sinisi niya si Sun Jiezo dahil masasangkot ang kanilang pamilya sa away ng dalawang imperial family. Kaya siya ay nagdahilan na hawak ni Joe Fan ang buhay ng anak niya kaya hindi niya maaring galitin ito. Kaya iminungkahi niya na ang Sun family na lang ang gumawa nito. Hindi naman sumang-ayon dito ang head ng Sun family. Ngunit hindi na siya nakapagsalita ng patahimikin silang dalawa ni Elder Jane. Nagpahayag rin si Elder Jane na hindi na niya hihingi ng tulong ng mga ito, at tinanong rin niya si Kairong kung nahanda na ba niya ang kanilang spiritual martial arts book. Agad naman ito na ibinigay ni Kairong sa kanya. Kapalit nito ay ibinigay rin ni Elder Jane ang isang medium-level flame finger spiritual martial arts sa kanya. Nagtaka naman si Joe Fan kung bakit pinalitan ng Elder Jane na ito ang isang mahinang martial arts ng isang malakas na martial arts. Nagtanong naman ang head ng Sun family kung sino ang ipapadala ni Elder Jane upang kalabanin ang Lu clan. Nagpahayag si Elder Jane na ang taong kakalaban sa kanila ay isa ring disciple ng Yuming Valley. At ang taong ito ay matagal na nilang itinanim sa pamilya ng Mountain of the Black Wind. Bigla namang nagulat si Joe Fan nang marinig ito, dahil ito ang pamilya na umatake sa kanila. Bigla namang inatake ni Elder Jane ang itaas ng silid nang maramdaman niya ang presensya ng demonic baby ni Joe Fan. Hinabol niya rin ito habang tumatakas, ngunit ito ay biglang napatigil nang mapansin niya ang pagliwanag ng mga bantay. Isang malakas na pagsabog naman ang naging resulta nito. Dumating rin ang dalawang family head at kanilang tinanong kung ano ang bagay na yon. Ngunit kahit si Elder Jane ay hindi alam kung ano ito. Sa hula rin niya ang bagay na yon ay nagmula sa isang devil cultivator. Sa kabilang banda, agad naman na bumalik ang demonic baby ni Joe Fan sa kanya. Natuwa si Joe Fan dahil hindi namatay ang kanyang demonic baby, lalo pat ito ay konektado sa kanyang katawan. Kaya kung mamatay man ito, ikakamatay rin ito ni Joe Fan. Napansin rin ni Joe Fan na lumakas ang kanyang martial arts dahil sa mga nahigop niya. Ngunit dahil alam niyang may paparating na kalaban mula sa Mountain of Black Wind, nagdesisyon si Joe Fan na palakasin ang kanyang sarili gamit ang mga nahigop niyang kapangyarihan. Dahil dito ay mas naging matatag pa ang katawan ni Joe Fan. Dahil rin sa ginawa niya, magiging doble na ang paglakas niya tuwing siya ay magsasanay o hihigop ng mga kaluluwa. Kaya siya ay mas lalong nasasabik sa pagpunta ng mga magiging pataba niya.
Kinabukasan, agad na bumalik si Joe Fan sa Qianlong Pavilion, pero ngayon ay ginagalang na siya ng mga bantay. Kaya sinitin niya ang mga ito dahil kamakailan lang ay walang respeto ito sa kanya. Humingi naman ng tawad ang mga bantay at sinabi nila na dahil si Joe Fan ay isang VIP guest ay ituturing nila itong panauhin. Hindi naman pinansin ni Joe Fan ang mga ito at siya ay pumasok na sa loob. Nakasalubong rin nila si Long Nui papasok, ngunit ito ay biglang tumalikod nang makita sila. Kaya nagtaka si Pang Tongling kung may nagawa ba silang mali. Nagpahayag naman si Joe Fan na hindi pala maganda ang pagtrato ng Qianlong Pavilion sa kanilang bisita. Galit naman na nagpahayag si Long Nui na hindi sila bisita ng Qianlong Pavilion. Nang marinig ito ay natawa naman si Joe Fan at kanyang nasabi na talagang walang kaalam-alam ang babae sa tunay na mundo. Agad naman na nagalit si Long Nui dahil dito. Nagpahayag si Joe Fan na ang mundo nila ay puno ng mga tuso, kaya pinayuhan niya ito na matuto ito katulad ng kanyang brother Long Ji. Dahil sa nalaman na niya agad na plano niya sa simula pa lang ang pagpatay sa disciple ng Yuming Valley. Kaya ito ay tahimik na lang na umalis. Pinayuhan rin ni Joe Fan ang dalaga na ang emosyon ay hindi nakakatulong pagdating sa laban kaya dapat niya itong kalimutan. Napatigil naman ang dalawa nang dumating si Master Jiu upang batiin si Joe Fan. Nagtaka naman si Long Ji dahil kahapon lamang ay matindi ang pinasala ni Joe Fan ngunit ito ay wala na. Nagpatanong naman si Master Jiu kung ano ang nais ni Joe Fan kaya ito nandito. Nagpahayag naman si Joe Fan na nais niyang makakuha ng isang magandang lugar na matutuluyan ng kanilang clan, kaya tinanong niya ito kung may rekomendasyon ba ito. Nagtanong naman si Master Jiu kung ano ang rason kung bakit niya tutulungan si Joe Fan. Nagpahayag naman si Joe Fan na simple lang ang rason, may utang sila sa kanya at mas magiging madali para sa kanila na subaybayan ang mga galaw nila. Nagulat naman si Master Jiu nang marinig ito, at naisip niya rin na mukhang hindi nga normal ang butler na ito. Dahil sa tingin niya ay marunong itong magbasa ng iniisip ng iba. Natanggap niya rin na kahit siya ay 100 taon nang nabubuhay sa mundong ito, ngayon lamang siya napaglaruan ng isang batang katulad nito. Nang mapansin ni Joe Fan ang hindi magandang reaksyon ni Master Jiu, agad naman niyang sinabi na bibigyan niya ang mga ito ng isang importanteng impormasyon kapalit ng tulong nila. Sinigurado rin ni Joe Fan na ang impormasyon na ito ay hindi pa nila alam. Nagpahayag naman si Master Jiu na nais niya munang marinig ang impormasyon na ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na may plano na ang Yuming Valley na atakihin sila. Nagulat naman si Master Jiu dito at kahit na ang magkapatid ay hindi naniwala dahil sinusubaybayan nila ang galaw ng Yuming Valley ngunit wala silang nalaman na ganito. Hiningan rin nila ng ebidensya si Joe Fan ngunit sinabi niya na siya ay walang ebidensya. Ang alam niya lang ay isang elder ng Yuming Valley ang nandito at ang pangalan nito ay si Elder Jane. Bigla naman na naglabas si Master Jiu ng kanyang aura na siyang pumilibot sa paligid. Dahil sa ginawa niya ay napatanong naman si Joe Fan kung ano ang relasyon niya sa Elder Jane na ito. Ipinaalam naman ni Long Ji na ito ay ang mortal na kaaway ng kanilang uncle. Humingi naman ng pasensya si Joe Fan nang marinig ito. Nagpahayag naman si Master Jiu na pinagkakatiwalaan niya ang sinabi ni Joe Fan at ibinigay niya rin dito ang bakanting lugar sa loob ng teritoryo nila. Ngunit bago pa man makalabas sila Joe Fan, tinanong naman ni Master Jiu kung saan niya nakita ang Elder Jane na ito. Sinagot naman ito ni Joe Fan na una niya itong nakita sa bahay ng Kai family, ngunit maaring namamalagi na ito sa Sun family. Agad naman na inutusan ni Master Jiu si Long Ji na magpadala ito ng sulat sa kanilang main family na magpadala ito ng mga elders dahil ayaw niyang makalabas pa ng lungsod si Jane ng buhay. Kaya sisiguraduhin niya na pagbabayaran ito ang ginawa niya sa kanyang mata noon. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin ang mga mandirigma na itinalaga ng Qianlong Pavilion upang bantayan ang Lu family. Nakarating na rin sila Joe Fan sa lugar kung saan sila mamamalagi, kaya ang mga ito ay napuno ng kasiyahan. Tinanong rin ni Joe Fan kung nais ba ni Pang Tongling na maging head ng kanilang mga bantay. Ngunit tinanggihan niya ito dahil ang mga ito ay mas malakas pa sa kanya. Nagpahayag naman si Joe Fan na huwag niya itong alahanan dahil darating ang araw na siya ang magiging head guard ng kanilang Lu clan. Narinig naman ni Long Nui ang sinabi ni Joe Fan, kaya sinabi niya na ito ay kasinungalingan lamang. Dahil kung babasihan ang potensyal ni Pang Tongling, ang pinakamataas na maabot niya ay 6th layer lamang. Kaya nang mamaliit na sinabi ni Long Nui na sila ay huwag sanang mangarap na magiging malaki ang clan nila sa hinaharap. Seryoso namang sinabi ni Joe Fan na huwag niyang maliitin ang kakayahan ng kanilang clan. Ngunit hindi pa rin tumigil si Long Nui at kanyang sinabi na ang malalaking pamilya sa kanilang imperyo ay nabuo dahil sa 1000 taon na pundasyon.
na hindi kailanman man magagawa ng Lu clan. Dagdag pa ni Long Nui na huwag isipin ni Joe Fan na magiging malaking pamilya sila dahil lang tinutulungan sila ng kanilang Qianlong Pavilion. Sinabi rin niya na sila ay bato lamang sa isang malaking dagat. Natawa naman si Joe Fan sa pinagsasabi ng dalaga. Kaya upang patunayan ang kakayahan ng kanilang clan,